Missile na gawang Pinoy pinakita na. At si PBBM gagawa ng armas na panggera or warship. Wow magandang magandang balita to So ito ang bibigyan natin reaction video komentaryo, suggestion, and also hindi naman tayo nagbabalita mga guys kundi ito binibigyan lang natin ng reaction video to komentaryo. Ito mga mainit na balita ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman West Philippine Sea talagang gustong kunin ng mga Chekwa itong ating teritoryo sa West Philippine Sea, itong mga magaganda nating isla. Kaya nga si Pangulong PBBM parang may pinirmahan na ang Pilipinas ay gagawa ng sarili ng mga barkong pandigma. So itong bibigyan nating reaction sa ngayon So kung bago ka pa lang sa aking channel guys please paki-subscribe and like na lang muna ating YouTube channel bago tayo umpisa. And also syempre please paki-subscribe kay Melbs Castle So itong video na to sa kanya to So itong bibigyan lang natin reaction video komentaryo. Pwede rin kayo mag-comments diyan kung ano yung mga nasa loobin nyo sa ngayon. Okay, umpisahan na natin. Hindi pwedeng sa lahat ng oras aasa tayo sa Amerika pag nagkadigmaan. Kailangan natin depensahan ang sarili nating bayan. At bilang paghahanda sa posibilidad ng giyera, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na Self-Resilient Defense Posture. Layunin nito ang gumawa ng sariling armas pandigma, sariling gawang barkong panggiyera, sariling gawang missile system. Paraan rin to para mas mapabilis, mapalakas ang depensa ng ating bansa. Imbis raw na bumili tayo sa ibang bansa, bakit hindi na lang daw suportahan yung mga Pilipinong may kakayahan namang gumawa ng mga missile? Narito ang buong mensahe ng ating Pangulo. We lay today. Ayan tingnan nyo naman Ito balita to Balita to sa ngayon. So bibigyan natin reaction na totoo talagang pinirmahan na ni Pangulong PBBM na mismo sa Pilipinas o mga Pilipino, mga Pinoy na ang gagawa ng mga sarili nating mga armas tulad ng mga missiles, warship, mga jets. So pinirmahan na ni Pangulong PBBM. So siyempre may tiwala mas maganda naman talaga kung gawang Pilipino talagang ma-improve pa kumbaga ma-improve pa yung mismong teknolohiya kasi kung gawang Pinoy alam niyo naman pag gawang Pinoy marami talagang maraming mga ginagawa o talagang makabago rin Sige, diretso pa natin. The foundation of resilience shaped by our own ingenuity, our own talent, and our unwavering resolve. With the signing of the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. Our Constitution mandates that the state shall serve and protect its citizens and sovereignty, a duty that is not just reactive, but also in preparation for whatever challenges may lay ahead. For decades, our defense capabilities have relied upon what we could acquire from abroad. Every purchase, every negotiation, every partnership, although necessary, reminded us that our strength depended on the supply chains and the interest of other parties. The SRDP program, implemented under my father, former President Ferdinand Marcos Sr., set the stage for a more self-reliant defense strategy, urging us to tap into our own resources and capabilities. In the early years and in the 80s, the SRDP... Kasi nung yung panahon ng tatay niya, si patatay ni PBBM na si Ferdinand Marcos, na talagang may sarili naman talagang pagawaan ng mga armas, ang Pilipinas noon. Kaya ang Pilipinas noon, yung panahon na yon, na ang presidente pa si Pangulong kanyang tatay si Ferdinand Marcos, napakalakas ng military natin noon sa Asia yung panahon na yun, dahil nga may sarili tayong mga
barko, mga may sarili tayong paggawa ng missile, halos lahat ng pandigmang makinarya, no, ginagawa mismo dito sa Pilipinas. Ayun ang pagkakaalam ko, pagkaka-research ko, yung kwento sa Philippine history, na panahon ni Marcos, yung tatay niya, napakalakas ng military ng Pilipinas noon. Kaya nga ibabalik daw ni Bongbong Marcos yung ganong strategy na mismo sa Pilipinas na mismo mga Pinoy nang gagawa ng mga panggera. The best yan, no? Di ba, mga guys? Para hindi na bibili sa ibang bansa. PDP successfully met the basic material requirements of the armed forces of the Philippines, as we were able to manufacture ammunition, mobility equipment, tactical communication sets, produce vehicles from jeeps to boats, and supply the AFP's clothing requirements. Through this act, we can build on its legacy and expand upon that same vision. A defense posture that is independent, dynamic, and geared to the future. This law goes beyond the development of weapons or equipment, as it seeks to create a framework that makes us less dependent, more resilient, better prepared. It is a commitment to a long-term growth trajectory for a national defense industry that will support the defense requirements of our country. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatility. It's about understanding what we need and why we need it, ensuring that every component is purpose-driven and strategically designed. Turning this vision into reality necessitates collaboration across sectors. Teka, tingnan nyo naman si Bongbong Marcos, Tingnan nyo naman, parang tatay niya ngayon, no? O hindi na tumitingin sa may mga speaks yan nandiyan sa harapan niya. Halos alam niya na, no? Alam niya na ang sasabihin niya, no? Tingnan niyo naman. Parang niya rin si Ferdinand Marcos ang tatay niya, no? Na wala na mga yung mga kopya-kopya ng sasabihin ko, kundi nasa utak niya na. Matalino, medyo okay si President Bongbong, no? Medyo may gaya sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos. Tuwing magi-speech, wala na talagang kodiko, kundi na sa utak niya na. Parang si Bongbong Marcos sa ngayon, no? The government does not do this alone. This endeavor requires the best minds in defense, science and technology, and business, from both practitioners and researchers. By establishing a clear framework to guide public-private partnerships, we are saying to local innovative councils, invention societies, universities, and other learning institutions, it is our chance to contribute to something greater, to help us protect the sovereignty and security of our nation. We are broadening our perspective on defense. We are not just looking at tanks and rifles. We are building capacities that address these unconventional dangers head-on. This means developing systems and strategies that are reactive and predictive, allowing us to stay a step ahead of those who wish harm to the victims. To foster innovation and the development of advanced defense equipment and systems, this law introduces a comprehensive incentive scheme for those who will choose to invest in defense technology and production. These incentives range from tax breaks to government-backed financing. Recognizing the importance of safeguarding the fruits of these efforts, this law prohibits the sale of defense material to private entities. This guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they are designed to protect. No? So, nakita natin na ang plano ni PBBM na gumawa ng sarili nating mga armas. Maganda, no? Maganda ang plano niya, no? Sana nga hindi na siya bumaba sa pwesto. Maganda mga plano niya, no? Kaso iwan natin sa susunod na presidential election sana nga nandiyan pa siya, no? Kasi pag iba na sigurado yan lahat ng plano ng presidente, pagkatapos bago na ulit presidente, wala na parang hindi na ipagpapatuloy, no? So ito yung tungkol sa West Philippine Sea. So yung gagawin ng bagong presidente, yung kanyang nasa utak lang. Hindi niya napapaunlarin ng yung mga hindi niya na ipagpapatuloy yung mga sinimula ni PBBM. Sana nga may pagpatuloy pa ni PBBM kanyang pagkapangulo. Ewan natin, no. So maganda kasi mga plano niya
tungkol sa ating mga sa ating mga sandatahang lakas tungkol sa West Philippine Sea. Kasi nga ayaw niyang masasakop tayo na makukuha ang ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. So, okay no? So, hanggang dito na lang tayo mga guys. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?